Yung mga iba't ibang kilosang komunista like Mayo Uno, Gabriela, yung Akbayan, hindi nyo ba napapansin may mga paring katoliko na leader sa mga grupong ito? Kung kilala nyo si Balweg, paring katoliko yan, si Conrado Balweg, di ba? O si Luis Halandoni. Malaki kasi ang kinalaman ng simbahan sa pagkakaroon ng mga ganyang samahan eh. In fact, ang komunismo ay itinatag ng simbahang katoliko, yan ang hindi nyo alam. Yun, ang paratang ng Seventh-day Adventist na ang komunismo ay tatag daw ng simbahang katoliko. Ito ang malaking kasinungalingan. Bakit? Dahil dapat research naman pag may time. Ang simbahang katoliko sa pamamagitan ni Pope Pius XII naglabas ng opisyal na dekreto noong 1949 sa pamamagitan ng Supreme Sacred Congregation of the Holy Office. Ano po ba ang laman sa naisguta na naturang deklarasyon? 1949 na nilagdaan ni Pope Pius XII. Dineklara na Catholics who professed communist doctrine to be excommunicated as apostates from the Christian faith. Yun ang deklarasyon ng simbahan. Pero napansin nyo binanggit kasi diya si Balweg, Conrado Balweg. Totoo naman paring katoliko yon, pero lumabas sa pagka paring katoliko at pumasok sa NPA. Si Halandoni, dating katoliko ding pare, pero pumasok sa naturang grupo at aktibo, pero lumabas sa pagkapare. Pero kung yun ang argumento ng Seventh-day Adventist, alam nyo ba, ilang mga kaso na Seventh-day Adventist pastor nahuli sa kasong rape? Halimbawa, sa Zamboanga del Sur, isang pastor na pabalita yan. Isang pastor na nagkuha ng police clearance, pastor ng Seventh-day Adventist, nahuli dahil may existing warrant of arrest sa kasong rape. Ibig po ba sabihin kung si Balweg ay pumasok sa pagka-NPA, kung ang Seventh-day Adventist may pastor na nag-rape, nagiging doktrina na at opisyal na aral ng Seventh-day Adventist na magiging rapist? Hindi lang yan. Grabe pa ang tuligsa. Sasagutin natin punto por punto kung di ako mawala sa internet natin. Katoliko daw sa demonyo. Ang dakilang Babilonya po ay kumakatawan sa isang masamang relihiyon. Isang masamang relihiyon na naging makapangyarihan sa buong mundo, na ang ipinapatupad po ay mga aral na labag sa utos ng Diyos. At iyang authority na yan na naghahari sa masamang relihiyon ng Babilonya, ang tinatawag nating Antikristo. O naman na lahat ng nandyan sa relihiyon na yan, demonyo. Kasi nga naman, napatunayan natin na yung relihiyon na yan, natupad yan sa simbahang katoliko. Yun. At ang katoliko ang dahilan umano kung bakit una sa demonyo, bakit merong mga kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil daw sa katoliko. Grabe talaga ang paratang nitong Seventh-day Adventist na ginagamit nila, nagkaisa ang mga sulpot na sikta para wasakin ang pananampalatayang katoliko at yung mga inosente ay matangay sa siktang tatag lamang ng tao. Pero una, bago pa lang mga kapatid, harap-harapan na ini-excommunicate nga ng simbahan ang mafia. Doon mismo sa area kung saan nagsimula ang mafia. The Pope's one-day visit to Italy's southern region of Calabria was marked by his strong words against the mafia. Condemning the adoration of evil power and money, the Pope had this to say to mobsters. I mafiosi non sono in comunione con Dio, sono scomunicati.
Oggi lo confessiamo con lo sguardo rivolto al Corpus Domini, al sacramento dell'altare. The region has a history of So, malinaw ang deklarasyon ng Santo Papa sa pag-excommunicate sa mga dahilan sa kasamaan. No? Pero tayo ang pinaratangan itong Seventh-day Adventist na dahil daw sa simbahang Katoliko, nagiging legal yung same-sex marriage. Ito pa. Pamati mo mga Katoliko, Sandali mga muna. CFD. Isa yung isyo. Ito ang tera ng Seventh-day Adventist. Asawa ng lalaki sa lalaki, yung pag-aasawa ng babae sa babae, naging legal yan halos sa iba't ibang mga bansa. At isa sa mga driving force ng legality niyan is yung statement ng Papa na parang kinukonsinti niya yung pagsasama ng dalawang same-sex. Yan ba? Pasado ba yan sa moralidad ng Diyos? Napansin nyo ba yung pahayag niya? Kung ano ang dahilan sa same-sex marriage? Dahil yung pahayag daw ng Papa parang kinukonsinti niya. Yung salitang parang, kahit itong SDA na ito, di pa sigurado. Naging legal yan halos sa iba't ibang mga bansa. At isa sa mga driving force ng legality niyan is yung statement ng Papa na parang kinukonsinti niya yung... Parang kinukonsinti niya. Tingnan natin ang opisyal na pahayag ng Papa kaugnay dito sa interview. Una, sa deklarasyon ng Papa sa Amores Laetitia number 251, ano po ba ang sabi ng Papa? Ito ang opisyal, kaya di pwedeng makabatay lang tayo sa chismis, mga kapatid. Ito ang sabi ng Papa: there are absolutely no grounds for considering homosexual unions to be in any way similar or even remotely analogous to God's plan for marriage and family. See, nakita niyo mga kapatid, na grabe talaga ang paratang ng Seventh-day Adventist na hindi naman ni-research, tinitira tayo. Sino ba ang gumagawa niya? Natural, sa Juan 8:44, walang iba kundi ang may kaugnayan sa impyerno. Sa interview nga sa international media, ito ang pahayag ng Papa sa interview. Tinanong siya ni Nora Donell, did you decided to allow Catholic priests to bless same-sex couples? Ito ang sagot ng Papa, no. No. What I allowed was not to bless the union. That cannot be done because that is not the sacrament. I cannot. The Lord made it that way. But to bless each person, yes. The blessing is for everyone. For everyone. Yon ang opisyal talaga na pahayag na ito'y ginagamit ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, laban sa atin. Balikan natin Asawa ng lalaki sa lalaki, yung pag-aasawa ng babae sa babae, naging legal yan halos sa iba't ibang mga bansa. At isa sa mga driving force ng legality niyan is yung statement ng Papa na parang kinukonsinti niya yung pagsasama ng dalawang same-sex. So, yon ay mali. Pero ang tanong, wala bang Seventh-day Adventist na nagkasal ng same-sex? Eto. Announcing and celebrating gay marriage in one of the SDA churches, and this will shock you. Yeah, we got to see. Thank you. See? Nakita nyo ba? Ang Seventh-day Adventist merong pagkakasal ng same-sex union. Ito ang sila ang kauna-unahang ikinasal. Tinitira tayo, pero sila pala ang gumagawa.
Yon. Kaya mag-ingat talaga nitong mga ngaral na ito, mga kapatid. Okay. Ituloy natin ang kanilang pahayag laban sa simbahang Katoliko dahil alam nyo naman ang kasinungalingan, pag ito'y inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Asawa ng lalaki sa lalaki, yung pag-aasawa ng babae sa babae, naging legal yan halos sa iba't ibang mga bansa. At isa sa mga driving force ng legality niyan is yung statement ng Papa na parang kinukonsinti niya yung pagsasama ng dalawang same-sex. Yan ba, pasado ba yan sa moralidad ng Diyos? Ano pa? Kung di pasado sa moralidad ng Diyos, ang tanong, bakit ang SDA may ikinasal na same-sex? Announcing and celebrating gay marriage in one of the SDA churches, and this will shock you. Yeah, we got to see. Thank you. See? May ikinasal sila. Same-sex talaga yon. Sa Seventh-day Adventist. At di lang yan, mga kapatid. Ito ang tira pa na ang Katoliko daw founder ng Seventh-day Adventist, founder ng komunista ayon sa Seventh-day Adventist. Yung mga iba't ibang kilosang komunista like Mayo Uno, Gabriela, yung Akbayan, hindi nyo ba napapansin may mga paring Katoliko na leader sa mga grupong ito? Kung kilala nyo si Balueg, paring Katoliko yan, si Conrado Balueg, di ba? O si Luis Halandoni. Malaki kasi ang kinalaman ng simbahan sa pagkakaroon ng mga ganyang samahan eh. In fact, ang komunismo ay itinatag ng simbahang Katoliko. Yan ang... Okay, yon ang tira niya. Ang komunismo daw itinatag ng simbahang Katoliko. Pero wala siyang ginagamit na batayan kung kailan itinatag ng simbahang Katoliko at saan natin mabasa. Ngunit ito'y taliwas sa deklarasyon na ipalabas ni Pope Pius XII noong 1949 na idiniklara sa pamamagitan ng Supreme Sacred Congregation of the Holy Office na ang lahat ng mga Katoliko na tumatangkilik sa komunistang doktrina, all Catholics who professed communist doctrine to be excommunicated as apostates from the Christian faith. Ngayon, dahil binanggit niya si Conrado Balueg na dating commander ng NPA, mga kapatid. Ibig po ba sabihin pag may pare na lumabas at nag-NPA, doktrina na ng simbahang Katoliko ang pagiging komunista? Hindi. Dahil ang deklarasyon ng simbahang Katoliko malinaw. Ito ang sinabi ni Pope Pius the 11. Sabi niya, communism is intrinsically wrong, and no one who would save Christian civilization may collaborate with it in any undertaking whatsoever. So, yon ang doktrina at aral ng simbahang Katoliko. Sino ang nagpabagsak sa komunista, lalo na sa Eastern Europe? Ito ang ulat, mga kapatid, na dapat i-research ng Seventh-day Adventist. How Pope St. John Paul II played a role in ending communism in Eastern Europe. So, kaya yung sabi nila na ang Katoliko ang nagtatag sa komunista, yon ay isang propaganda lamang. Kung sabi niya na may pare o manong nagiging NPA, ibalik natin sa kanila. Di ba nila alam na may SDA na kahit sa ibang bansa na kulong at nasampahan ng kaso dahil sa rape? Another big story at 5, lawsuits filed against a former pastor and the Florida Seventh-day Adventists. Attorneys for two women who claim they were sexually abused by a pastor say the church was negligent.
Pastor Billy LeVay was sentenced to 7 years in jail last year. A judge found him guilty of sexual activity with a minor and child abuse. News 6's Nadine Yanis was at the press conference today. She's alive at the church off Rio Grande in Orange County. So, Nadine, both women had some very powerful messages today. Well, Matt, they wanted to tell their stories of what they say happened within these church doors behind me here when they were both elected into coveted secretarial roles here to the pastor back in 2016. And they say that within the Haitian community and Haitian churches, the church is like a second family and the pastor is like a second father, which is why they stayed silent until they announced this lawsuit today. Billy sang my mother's funeral, and my father in his head, he's saying he would never do anything to my girl. Kenya Gills was just 16 years old, and her father was the right-hand man to the pastor of the Bethel Seventh-day Adventist Church, Billy LeVay. Pastor ng Seventh-day Adventist, tandaan ninyo, ang binanggit niya na si Conrado Baluig, pare, pero lumabas sa pagkapare. Yung si Alondone, pare, pero lumabas sa pagkapare. Itong napaulat na ito, pastor, hindi lumabas sa pagkapastor, may kasong rape. Kaya, sang-ayon ba siya? Kung yun ang argumento, na magiging doktrina na nila ang pagiging rapist? Hindi lang yan. Tingnan pa natin ang mga napaulat na SDA pastor na arrested. O, ito. So, hindi yan lumabas sa pagka-pastor, nanatili ang pastor, ito pa. Oh. At di lang yan, naalala ninyo yung founder ng KAPA sa General Santos na si Pastor Apolinario, Joel Apolinario. Sino ba siya? Oh, ito si Pastor Joel Apolinario. Oh, described as a self-made man. He was a fisherman, a construction, a worker, a broadcaster, a twice-failed politician, and a Seventh-day Adventist Conference minister. A splinter group of the Seventh-day Adventist Church. So, nagiging minister sa conference, pero nagiging paksyon na naman. Oh. So, di po ba si Joel, nagiging wanted yan, nagiging kalaban pa ni Kibuloy, at nakipagbakbakan sa operasyon ng PNP at nakuhaan ng iba't ibang mga ore na high-powered na firearms. Ito. Yung sinasabi ni PNP Chief kanina na $900,000 or 50 billion, ano po yun, sir? Pera po ba yun ng KAPA? At nasaan na po ngayon yun, sir? At ano pong disposition ni Apolinario right after this, sir? These are fact already in situational, called from previous events. Anyway, we will be distributing press release. These details are on that press release. So that happened long time ago, and it was established fact na parang na-check siya doon. Ito yung pera niya. These are backgrounder situational. However, we will be giving a press release copy to the Okay, media. nahuli talaga. At ito ang sagot sa nag-comment na si Freedom of Sacred Hearts, na sabi niya baka sasabihin nila naman, Pastor SDA ng Amerika, hindi SDA sa Pilipinas. Lol. Oh. Si Joel Apolinario sa Pilipinas yun. Oh. Sa Pilipinas yun. At hindi lang yan, yung sa Zamboanga del Sur na pastor ng SDA na nagkuha ng PNP clearance. At habang nagkuha siya ng PNP clearance, nahuli, napaulat yan. Dahil may existing warrant of arrest. So, ibig po ba sabihin, nagiging doktrina na nila? Yun. Kaya isip-isip naman pag may time. Okay. Ituloy natin ang tirada ng Seventh-day Adventist. Bakit daw ang simbahang Katoliko ang nagtatag ng komunista? Hindi nyo alam. Kung familiar kayo dun sa tinatawag na liberation theology, may ganyang doktrinang simbahan, liberation theology. Ito, pakinggan ninyo ha. Ang sabi dito sa Wikipedia, liberation theology developed within the Catholic Church
in Latin America in the 1960s as a reaction to the poverty and social injustice in the region. Latin American liberation theology influenced parts of the evangelical movement and Catholic bishops in the United States. Its purported use of Marxist concept led in the mid-1980s to an admonition by the Vatican's Congregation for the Doctrines of the Faith. See? Ginagamit. Napansin niyo mga kapatid, tinalakay niya ang concerning sa liberation theology. Pero nabasa niya yung admonition ng Congregation of Doctrine. Baka di niya naunawaan ito lubos. Balik muna natin to an admonition by the Vatican's Congregation for the Doctrines of the Faith. See? Ginagamit ng liberation theology yung Marxist concept, yung kaisipang komunismo. O eto, dito sa isang balita. So, bago yung sa isang balita, eto, ating gamitin yung binabasa niya na balita mga kapatid. Ito kasi ang binasa niya. Na nasa online. Okay. Palakihin natin. May bahagi dito na iniwasan niya. Ito ang bahagi na sinabi, while stating the Prepy Cardinal Ratzinger rejected certain forms. Merong mabasa dito na nagbabala ang simbahan kaugnay sa aral ng liberation theology. Pero di talaga lubos na unawaan ng Seventh-day Adventist na ito. Kaya ingat-ingat pag may tayo mga kapatid dahil grabe ang kanilang pagtuligsa sa simbahang Katoliko at kung di talaga ninyo pag-aralan ang ating pananampalataya, delikado. Pero, sino po ba ang sinabi ni Ellen Goldwhite, batay mismo sa aklat ng Seventh-day Adventist, na may kaugnayan sa impyerno? Ito ang aklat ng Seventh-day Adventist, ang pamagat, Mga Pangyayari sa Wakas na Panahon ni Ellen G. White, page 146. Maraming titindig sa ating pulpito, kasama ang mga solo ng kasinungalingang hula. Sinindihan galing sa solo sa impyerno ni Satanas. Napansin niyo ba na si Ellen Goldwhite mismo ang may akda niyan na dami daw umanong titindig sa kanilang pulpito na may dalang sulo ni Satanas. Kaya, ang tanong, kung gayon, saan itatapon ang Seventh-day Adventist? Balikan natin ang kanilang aklat. Ito ang aklat niya, ang may akda ay si Ellen Goldwhite, page 54. And thou, Capernaum, close parenthesis, Seventh-day Adventist, who have the great light in the point of privilege, shall be brought down to hell. Saan daw itatapon ang Seventh-day Adventist? Sa impyerno. Nasa kanilang aklat yan mga kapatid. Kaya ginamit natin ang kanilang aklat at yung sinabi nila na ang simbahang Katoliko daw ay sabi nitong nagtuligsa na ito, ang simbahang Katoliko ay sa demonyo dahil Babylonia, ito. Ang dakilang Babylonia po ay kumakatawan sa isang masamang relihiyon. Isang masamang relihiyon na naging makapangyarihan sa buong mundo, na ang ipinapatupad po ay mga aral na labag sa utos ng Diyos. At iyang authority na yan na naghahari sa masamang relihiyon ng Babylonia, ang tinatawag nating Antikristo. O naman na lahat ng nandyan sa relihiyon na yan, demonyo. Kasi nga naman, napatunayan natin na yung relihiyon na yan, natupad yan sa simbahan.
Okay, natupad daw umano sa simbahang Katoliko. Okay. Tingnan natin, sa aklat ni Ellen Goldwhite, sino po ba ang may paniniwala? Sandali muna, baka mawala tayo. Humina na naman. Ang signal natin. Okay. Sa aklat ni Ellen Goldwhite, ito ang mabasa natin, Remnant Church by Ellen G. White, page 47. Si Ellen Goldwhite mismo ang nagsabi nito. My brother, I learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon, and that all that would be said must come out of her. So dito sa aklat nila kinumpirma, mga kapatid, na mismo sa loob ng Seventh-day Adventist may naniniwala na ang Seventh-day Adventist ay ang katuparan sa Babylonia. At upang maligtas ka, kailangan kang lalabas sa Seventh-day Adventist. At di lang yan, ito ang sigurado ako na ang mga Seventh-day Adventist merong aklat na ganito. Pero sandali lang, mawala tayo. Itong aklat na ito, Cebuano ito, isasali natin mga kapatid. Ito ang mabigat. Ito, ang dakong away o dakilang tunggalian na ang may akda ay si Ellen Goldwhite. Ano po ba ang nakasulat dito sa kanilang aklat na ang may akda mismo ay si Ellen Goldwhite? Ito, Cebuano ito. Gitagna kini ni Jesus sa kasayuran nga isyu bahin sa mahimong labing dako nga pagsuta alang sa katapusan nga adlaw. Og manggula ang daghang bakakong manalagna. Ano daw? At lalabas ang mga maraming sinungaling na mga bulaang propeta. San Mateo 24:11. Alang sa dugang na pagsasantop, gihatag sa Dios kini nga pulong, ibinigay ng Dios ito na salita. Kang Juan, mga hinigugma, mga minamahal, dili ninyo tuuhan ang mga espiritu, huwag ninyo agad paniwalaan ang mga espiritu. Apan sulayin ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios, kay daghang mga bakakong manalagna nga manggula sa kalibutan, unang Juan 4:1, sapagkat maraming mga bulaang propetang lalabas sa mundo, unang Juan 4:1, hinoon lakip na si Ellen White. Ano daw? Isa na si Ellen White. Nasa aklat nila ito, mga kapatid. Kaya atin lang ginagamit mismo ang kanilang aklat dahil itong aklat nila ang nagpakita kung ano talaga ang Seventh-day Adventist. So dito lang muna tayo dahil humihina yung signal ko, baka mawala tayo. Balik muna diyan sa punto por punto. Yan, alright. So, maraming salamat kay Brother Wendell Talibong sa kanya pong napakagandang paglalatag po, mga kapatid, at pagdepensa naman sa ating simbahan sa SDA na nagpaparatang po sa atin. At dito naman po tayo ngayon, mga kapatid, sa second portion ng ating programa, collaboration program with Redeem punto por punto. Dito naman po tayo sa tanungan portion. At sa mga magtatanong po, dito po sa Zoom, pwede po kayo makapag-raise hand para po makita ko po dito at mabigyan ng pagkakataon na kayo po ay makapag-tanong. Alright. So, unahin natin dito ngayon si Jeffrey Umbal. Brother Jeffrey Umbal, good evening po, kapatid.
Hello, magandang gabi sa lahat ng punto por punto. Good evening Hello po. po. Mhm. Mayroon lang po akong katanungan, brother. Yes po. Yung about sa pagsira ng mga okultong bagay, halimbawa yung mga anting-anting at iba pa. Mayroon ba akong libro dito ni Father Joseph Mendoza na ang pamagat ay iadya mo kami. At mayroon din po akong libro dito na ang pamagat ay a Popular Catholic Manual on Liberation and Exorcism Volume 1 na sulat mismo ni Father Nunit Legaspi. So, ang tanong ko lang bro, pwede ko po ba itong gamitin sa pagbaon at pagsira ng mga okultong bagay ang mga prayer na nakasulat dito? Yun lang Right. po. Yes po. Yeah, maraming salamat sa napakagandang katanungan. Ibigay natin yung pagsasagot po kay Brother Tata Rosal. Brother Ta? Brother Ta? Alright. So, baka mahina yung signal ni Brother Tata. So, sige, balik natin kay Brother Wendell. Ano po ba yung pwede po ba yung gamitin daw sa pag-break ng occult na mga objects niya doon? Una, kapatid, kung yung objects na occultism ay sa iyo, wag mong di pwedeng ikaw mismo ang babasag, ikaw mismo ang mag-deliverance, nanganganib ka. Dapat ang pare mismo. At di lang yan, kung sino man ang may-ari ng mga occult paraphernalias, kailangan pa talaga na una, marinounce niya, ikalawa, makumpisal niya, at ang pare talaga ang exorcist mismo. Dahil nanganganib kung ang may-ari nito ang gagawa. Halimbawa po bro Wendell, kung nakapag-organize po ang aming parokya ng Deliverance Ministry, pwede po ba kaming tumanggap ng mga isinusurrender na mga ano bang tawag dun sa Tagalog, yung mga habak, mga anting-anting at iba pang mga okultong bagay upang mag-i-break? Pwede po ba kaming tumanggap doon? Halimbawa kung makapagtatag ng Deliverance Ministry sa among parokya. Well, kung makapagtatag ng deliverance minister sa inyong parokya, kailangan una, under siya sa exorcist. Ikalawa, na under siya ng bishop. So, pwede ba kayong magtanggap? Pwede kayong magtanggap. Pero ang dapat mag-break at magbasag ay ang exorcist mismo. Paano naman po bro Wendell yung mayroon po kaming ano po ba ang dapat naming gawin? May mga prayer po ba na dapat naming dasalin? Kasi nung una, yung buhay pa yung lolo ko, mayroon silang mga tawag doon, mga habak at mga lana na galing sa albularyo, pero hindi na namin alam kung saan yun nakalagay. So ano po ba ang dapat namin gawin? Magdasal po ba kami? Well, natural. Una, healing of family tree. No, kailangan yan. At rosary together with the family. Kumpisal monthly. At inirekomenda ng mga exorcist yung praying the Angelus at 6 a.m., 12 noon at 6 p.m. Bakit? Sa pamamagitan ng Angelus will limit the devil's temptation and even provide immunity against the evil attacks. So kaya inaniyahan na i-practice ang prayer ng Angelus. Okay, so yun lang po yung katanungan ko at sa susunod na lang po ako magtatanong ulit. Magandang gabi sa lahat at maraming salamat po.
Yan, maraming salamat Brother Jeffrey Umbal sa pagtatanong at maraming salamat din kay Brother Wendell sa pagsasagot. Okay, dito naman po tayo ngayon sa susunod na magtatanong. Ito po kay Brother Banges. Bro, Yes, good evening. good evening. Narinig ka, bro? Yes po. Okay, may babasahin lang ako dito. Tapos dito ko kukuha ng itanong. Sa Pinadayag 3:15 hanggang 16, babasahin ko muna, bro. Bisaya to. Tagalogin nyo na lang. 3:15. Nasayod ako sa imong binuhatan, dili ka bugnaw, dili usab init. Gusto konta nga bugnaw ka na lang gayon. O init pahinoon, apan tungod kay ikaw init man lang, dili gyud init man lang, dili gyud init, dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw. Tanong ko dito, bro, ano bang ibig sabihin itong talata na ito? Okay, so maganda. So maganda yung tanong. So pasagutin natin kay Brother John Ray. Brother John Ray? Yes, bro. Basahin mo nga muna sa Tagalog, bro, para maunawaan naman natin at sa Yun mga nga. nakikinig. Sige po, maganda yan. Basahin natin sa Tagalog. Ito po, mga kapatid, ang sinasabi sa pahayag 3:15. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig, ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Hanggang 16 yan, bro. Okay, 16. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. Yan. Ayan, so malinaw ang gusto ng Diyos sa isang alagad kasi ang sinulatan niya diyan isang obispo sa ano na yan sulat na yan sa yung 7 iglesia sa panahon na yan. So nakita niya kasi yung isang ano niyan, yung isang sa Sardis, so obispo ng Sardis na hindi hindi yung kanyang pagiging alagad ng Diyos ay yung lukewarm. Lukewarm, ayaw ng Diyos ng ganyan. Kaya sabi ng Diyos, pag lukewarm ka, isusuka kita. Kaya ayaw ng Diyos na tayo, bilang mga alagad niya, bilang mga Kristiyano, hindi na pwede yung mag-ano lang tayo, magsiserve tayo sa Kanya kung kailan natin gusto. Hindi ganun. No? Sabi nga ni Timoteo, ni San Pablo kay Timoteo na pakibasa mo ba yung 2 Timothy 4:2? Okay, sige. Paboritong talata. 2 Timothy 4:2. Ito po mga kapatid. Ang atin namang mababasa dito. Ipangaral mo ang mga salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So yun ang gusto ng Diyos sa atin. Napapanahon man o hindi, pag kinakailangan, gawin natin. Hindi yung lukewarm tayo sa magsiserve, no? Pagpapalaganap ng magandang balita, salita ng Diyos. So itong ginagawa natin ngayon, malaking tulong to. Hindi to pagkakakita ng lukewarmness, no? Hindi. Ito ay talagang pag-aalab ng ating kalooban na talagang gusto nating matuto sa kanyang salita at sa katuruan ng simbahan. At pakibasa mo nga, Bro Romel, yung Hebrews 10:25, Bro Romel, sa magandang balita, Biblia. Okay, 10:25 sa magandang balita, Biblia. Ito na po mga kapatid ang ating mababasa. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sa ang Biblia, bro, ang Biblia.
Dito naman po, saang Biblia na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangangaralan sa isa't isa. At lalo na Mangag-aralan. po, Mangag-aralan. mangag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Yan. So, itong ginagawa natin kapatid, gusto to ng Diyos na hindi natin kinakalimutan yung kanyang salita. Tayo ay nagtitipon, tayo ay nag-aaral. No? So, ito yung gusto ng Diyos sa atin. Ayaw niya yung nakita niya doon sa obispo ng Sardes. No? Kaya nga pinasulatan niya, sinabi niya kay San Juan, sulatan mo yung isa sa 7 iglesia, yung taga Sardes, sabihin mo sa kanya na ayaw ko yung lukewarmness. Ayaw niya yung mga ganyang pagiging isang alagad ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, isusuka ko yan pag ganyan. Kaya aral sa atin yun, no? Tayong mga nag-aaral, hindi yung kung ano lang, kung kailan natin gusto siya pakinggan, saka lang natin siya pakikinggan. No. No, tandaan natin, sabi ni San Pablo, napapanahon man o hindi. Yan ang kalooban ng Diyos, kapatid. Gusto niya diretso-diretso. Ano po yan? Naman sa diretso, basta yung kumbaga mainit ka palagi sa kanyang salita. Okay. Isa na lang bro, Sige po. Saan ba sa sisi natin mabasa na sa ang turo sa simbahan about salvation? Saan sa sisi nga natin mabasa yan? Ano yun? Nawawala ka, bro? Bro, nawala ko? Saang turo ng sisisi, ano yun? Nawawala kasi yung salita mo? Ay, ibig sabihin, saan sa sisi natin mababasa yung katuruan natin about salvation? Okay. Sige po. Bigay natin yung pagsagot kay Brother Angel Santos. Bro Angel? Hello po, no? Yeah. Okay. Dali tingnan natin, no? Mahaba yung ng tungkol sa salvation dito. Nasa lahat, bro, from 1987, no? Hanggang sa 19? Umpisan mo sa 1987, bro. 1987. Emancipation Life in the Christ, Chapter 3, yung God's Salvations, Law and Grace. So, Article 1 at Article 2, medyo mahaba-haba to yung exact ng salvation, no? Pero maganda na pagnilayan kung gusto mo, no? Okay. Sige. Yung bro, no? Mahaba-haba to, no? Part 3, Section 1, tungkol it's all about the salvation, kapatid, no? Medyo mahaba-haba to, but at the same time, idagdag natin kanina, ganito yung diyan, no? Connected niya sa salvation. Kung maalala nyo, yung even in our yung gospel natin kanina, no? Kailangan maging ganap. Alam mo yung pag sinabing maging ganap, kompleto, buo. Ibig sabihin yung pag yung sinasabing maligamgam diyan, bro, at hindi dapat lukewarm, no? Kailangan ibig sabihin buo ang pagmamahal mo na kaya mong ibigay lahat, no? Hindi yung kalahati lang or hindi lang yung 1/8 siya o kung ano man. Hindi, buo. Kung maalala nyo, sa binatang mayaman, kaya laging ako yun ang napapansin ko eh. Yung tinatawag nating yung salitang ganap, no? So, yung lukewarm na yan, para sa atin lahat po ito, no? Yun ang medyo yun ang yun lagi kong pinagninilayan eh. Imagine mo dun sa binatang mayaman, kung maalala nyo, na ang binatang mayaman sinabihan na, di ba? Sabi rito, bro, yun nga natin, i-summarize lang natin para sa mga nakikinig ngayon, no? Ang kaligtasan hindi siya ganun kadali eh. Ito 10 utos na na. So bro, yun na natin yung 19 nga, bro. Mateo 19, bro. Okay, 16. Mateo 19, talata 16, bro. Chapter
chapter 19 verse 16 na. Umpisan mo sa 16 hanggang sa tingnan natin hanggang sa Sige 21. po, sige. Simula tayo sa talata 16, no? Basahin po Bro natin. Banggit, ito na lang i-summarize natin, no? Ano ba talaga yung kaligtasan? Dito ko na pagnilayan hindi sa ganun kadali. Ito yung connected siya dun sa lukewarm na tinatanong mo. Kanina sa gospel, inano ko na rin. Pero isa yan sa mga ibig sabihin ng wag maligamgam. Kailangan talaga mainit, buo. Basa bro. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pause, Bro Romelo. Pansinin niyo po yung ano niya, no? Binanggit niya yung 10 utos, pero pansinin niyo kung 10 utos na yan, ha? Ano sabi nung ano? Ang sabi ng binatang mayaman. Tuloy, bro. Sinabi ng binata, Tinupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sa post po tayo doon, tinupad na. Sa lahat na nakikinig ngayon, Diyos ko iniisip ko nga ito no? Nung inano ko yan, talaga nagulat ang mga tao. Kung pag-aaralan natin yung mismong ito, dito ko nakikita yung gaano siya kahigpit, no? Ang kaligtasan. Tinupad ko na, no? Ang mga lahat na yan. Ano pa? So hindi pa pala sapat yun. Tuloy, bro. Sumagot si Jesus, Kung ibig mong maging ganap, Pause, bro. Ano sabi niya doon? May word yung ganap. Kung ibig mong maging ganap. Yan ang mainit na tinatawag. Huwag kang lukewarm. So kung gusto mo maging ganap, kompleto ang kaligtasan mo, ibig sabihin pala yung 10 utos hindi kompleto. No? Kung ibig mong maging ganap, hindi pa pala maging ganap yon. Paano pagiging ganap? Tuloy. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Pansinin mo po yan, no? Bro Banggis, no? So, hindi pa pala sapat yun. Isipin natin, lahat ng nakikinig ngayon, sapat ba yung 10 utos? Hindi Ano bang gusto ng Diyos? Mainit. Gaano kainit? Kaya mong ibigay ang lahat-lahat para sa Kanya. Kaya mo, dapat sundin mo ang lahat-lahat. Ano sabi? Para maging ganap. Yung word kasing ganap, yun Yun yung kainitan ng pagmamahal mo sa Diyos, kapatid. So talagang, in other words, is a test of faith dito sa binatang mayaman. Tinetest niya paano kaya kung wala kang pera? Kasi mayaman siya. Kaya mo pa ba siyang ibigin? That's a big question. Anong ginawa ng binatang mayaman, bro Romel? Tuloy. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Tuloy, bro. Ano sabi doon sa 21? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Inuulit ko, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Grabe, bro Banggis, no? So makita mo yung demands of salvation diyan. Yan summary yan, no? Paano ba yung sa CCC salvation? Yan yung kabuuan actually, no? Diyan ko nakita. Pati nga yung sa ebanghelyo natin kanina,
Ang sabi sa kanina, pati yung pag-ibig sa kaaway. Ang sabi ni Jesus kanina, ganun din eh. May sinabi siyang ganap. Bro, Mateo chapter 5 nga yung kanina. 40, ano natin, no? Magandang, ano ito, 46 to 48. Mateo 5, 46 to 48. Kung ang Ganun mga din. nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong ama na nasa langit. Ayan ang word na naman, ganap po. In other words, yung Ten Commandments kanina, hindi sapat. Yung pag-ibig mo sa kapwa, hindi sapat. Akala ng ibang tao, okay na ako. Kaya lahat ng mga tao na mamatay, happy birthday in heaven, hindi ganun kadaling ang salvation. Ano sabi riyan naman? Hindi naging sapat ang pag-ibig sa kapwa. Anong gusto ng Diyos? Pati kaaway. So paglalalimin natin ang salvation sa lahat naman nakikinig. Ganun kabigat. Akala ng mga tao, no? Pero may 10 utos sabi kanina, lahat po yan ginaganap. Ano sabi ni Jesus? Para maging kompleto. Para mainit dapat ang pagmamahal mo sa akin. Hindi lukewarm pa rin pala sa kanya yun. Pati nga yung pag-ibig natin sa kapwa, yung mga mabuting tao, lukewarm pa rin eh. Para ano yung maging ganap, sabi niya. Yung mismong ibigin mo, pati kaaway mo. So that's the salvation. So yung po yung summary, kapatid, no? Pag-isipan natin lahat, kagaya ng tanong mong lukewarm mo, ano. Gusto mo maging mainit, lahat kaya mong ibigay sa Diyos. No, lahat 'yan. Pag demands of salvation, kailangan mainit. Ano ibig sabihin? Lahat kaya mo i-sacrifice, pati nga yung mga kaaway mo dapat ibigin mo. So yun po yung kabuuan at kabuuan ng salvation, yun ayon sa Biblia at ayon kay Jesus, kapatid. Okay, yun lang bro. Salamat bro, Romel. All right. Yan, maraming salamat Brother Bangges at maraming salamat din sa nagsagot sa katanungan Brother Angel, no? At Brother Jun Ray. Ngayon dito naman po tayo ngayon mga kapatid sa susunod na magtatanong kay Roger Jr. Brother Roger? Hello? Yes, ayun. Hello po. Paki-unmute po ulit. Yan. Hello, Brad. May gabi. Yes, good evening. Ang tanong ko lang, Brad, kasi, ang tawag nito, ano po ba itong, paki-explain po ba yung tama talagang explanation ba? Yung, ano po ba itong pilgrimage at kung para saan po ba ito at ano po ba ito kabutihang maidulot natin sa isang tao kung gagawa ng pilgrimage? At kung magpipilgrimage man po, ano po ba ang dapat gawin sa isang pagpipilgrimage po? Wow, okay. Magandang yung katanungan, no? Katolikong tanong. So, Brother Angel, ano po ba yung pilgrimage, no? At anong magandang maidudulot nito sa gumagawa at anong mga dapat gawin sa mga nakikipag-pilgrimage po, Brother Angel? Okay, pag sinabi mong pilgrimage, kapatid, it's a journey, no? Ito yung paglalakbay natin, no? Pag pumunta ka sa ibang lugar, lalo na sa mga holy sites, no? Pilgrimage yun noon pa man biblically, di ba? Nagpipilgrimage Old Testament hanggang sa New Testament, naglalakad ang ating Panginoon Kristo, no? Papunta sa templo, no? So, ano yun, no? Actually, that's part of the sacred tradition kasi yun ang wala sa iba, no? Ano yung second tanong niya? Ano mapapala ng tao? Parang gano'n? Ano niya? Ano makukuha at tapos ano yung gagawin ng mga nagpipilgrimage? Siyempre nandun na yung pag nagpipilgrimage ka, kasama na rin yung pagdarasal, kapatid, no? So, hindi pwedeng hindi pwedeng nandun ka lang, wag focus ka talaga yung pinaka doon, ang pagpipilgrimage. Actually, it's a term of Catholicism, no? Bro Angel? Yes, Bro Junri. Yes, sa aklat ni Bishop Caramoro, ang pilgrimage is ways of din yan, makakuha tayo ng indulgence.
Yes, that's Yan part yung penance nung mga nakaraang panahon, isa yan sa penance na pinapagawa ng simbahan sa mga nangungumpisal, lalong-lalo na sa yung mga tumalikod tapos nagbalik. Kasi di ba dati maraming mga Kristiyano na tumalikod sa pananampalataya dahil papatayin. So napakalaking kasalanan yan. No, sin of apostasy. Pero yung iba, bumabalik kasi nga natatakot din sila sa Diyos. Parang yung pagtalikod nila, gawa nung takot nila kasi ayaw nila mamatay. So pinapatawad sila ng simbahan. Ngayon, mabigat ang parusa sa mga ganyan ng simbahan, sa finances. Nakita ng simbahan na kapag yung pinapagawang tenants is napakahirap, baka hindi ma-accomplish ng mga tao. Kaya ginaanan. At ang isa sa nakita ng simbahan, yung pilgrimage. Isa yan. Then yung mga rosary, yung panalangin, yung pagtulong. So yan ang ipinalit doon sa mga mabibigat na public finances. Dati kasi public finance ang ibinibigay sa mga tao. Pero ginaanan ng simbahan kasi ang simbahan natakot na baka hindi magawa ng mga tao yung mga mabibigat na finance. Kaya ginaanan at isa doon ang pilgrimage. Kaya napakalaking tulong niyan kapatid na makakuha tayo ng indulhensya ng pilgrimage. Angel, patuloy. Yes, so kasama yan actually yung plenary indulgence natin, no, sa so it's a sacrifice kasi. Kung maalala nyo, kung isa sa pinaka na example ng pilgrimage yung Quiapo, no. So from place to place yun. Galing sa Quiapo tapos pagpunta sa tapos babalik. So actually even sa turo ng simbahan, pati yung pagko-communion natin, it's not just a line. Sabi doon sa topic ko dati, sabi nung isang pare, no, it's a pilgrimage towards, no, to Jesus Christ. Kasi ang pinupuntahan natin si Jesus Christ sa banal na hostia, no. So ang pilgrimage kasi, ano ba yung pilgrimage? Ito yung nagsisik ka ng specific place na yung mga sanctified, no, na mga yung mga religious place, no, or kaya yung mga holy personage, yung mga santo, no. So lahat ng mga holy place, holy persons pinupuntahan nyo, sacrifice mo, yun nga, no, yung paglalakbay, no, pilgrimage. And at the same time, yun nga, makakaano tayo ng plenary indulgence. So, ano yung plenary indulgence? Yun yung mga, di ba, yung mga kasalanan na pagkatapos mong kinumpisal, meron pa rin parusa yan, no, after ayon sa katikisim natin, ang plenary indulgence, yun yung mga parusa sa atin after nung nagkumpisal pa tayo, meron pa nun. So matatanggal din yun, no, sa mga sacrifice natin, no, ayon sa simbahan natin, matatanggal din yun. And at the same time, you can do that sacrifice for other people, kapatid. So malaking talaga pagdating sa spirituality natin, and at the same time para sa iba, kapatid. Kasi po may medyo na-confuse po kasi ako kasi may isang pare kasi dito sa Cebu, Sir Brad, na isa sa yung humili niya ba na kung pupunta daw tayo sa mga holy sites dahil naniniwala tayo na doon lang talaga, kunwari Mama Mary, tapos pupunta tayo sa Simala. So naniniwala lang daw tayo na sa Simala lang may sa Simala lang talaga na Mama Mary may milagro, walang saysay daw yung ganon. Kaya nga nagtanong talaga ako kung ano pa talaga itong pilgrimage. Yung yun naman, tama na may sabi niya kasi kung maniniwala lamang only. So ibig sabihin yun, wag ka lang maniwala na nandun siya pumunta rin siya sa iba. Parang ganun yun. In other words, don't focus on just that pilgrimage. Ibig sabihin, hindi lang doon, sinasabi mo kaya mag-pilgrimage ka sa grotto, sa St. Lourdes, ganun. So mag-pilgrimage ka kung saan, sa even Quiapo Church, o makiano ka doon sa pilgrimage, yung procession.
So, ang ibig sabihin niya, lamang. So, ibig sabihin, wag mong isipin na doon lamang siya nagpakita or doon lamang yung holy site or dito lamang yung ano, hindi lang lamang doon. Tama si Father. In other words, kahit saang lugar basta holy site, pwede. Hindi, kaya nga narinig ko sa'yo, wag mo isipin lamang na doon lamang. Tama. Ibig sabihin yan, pwede ka mag-pilgrimage kahit sa holy site na approved by the church, kapatid. Sige. Klaro na po. Can I ask for second question po? Yes, Jeff? go ahead. Okay na ba yun? Yung sagot? Second question po is, regarding po anointing of the sick, ano po ba, o sino po ba, o kailan po ba natin to gagawin, o ano po bang criteria na sabihin natin na, sige, ikaw pwede ka na maka-receive ng anointing of the sick? Sige. Maganda yung tanong. Sige po, bigay natin kay Brother John Ray. Brother John Ray, ano po ba yung dapat ating paano ba natin masabi na bibigyan na dapat ng anointing of the sick yung isang tao? Well, by the term itself, no sick. So, hindi ka naman pwede magbigay sa walang sakit. No? Pero may misconception kasi dyan, kasi ang inakala ng iba, para lang yan sa mga malalapit na mamatay. So, yan po ang misconception, na kailangan na alisin po yung ganyang uri ng maling pagkaunawa sa ating doktrina, no? Anointing of the sick, ibinibigay po yan sa lahat po ng nangangailangan, bata, matanda, binata, lalaki, babae, lahat po. Lahat ng mga nangangailangan ng sakramento na yan. Tanda natin, that is sacrament. When we say sacrament, it is a grace. Grasya ng Diyos para kinakailangan natin para sa ating physical na pangatawan at sa ating spiritual din at the same time. No? So, kinakailangan yan sa lahat ng tao, kapatid, no? Kung ikaw may anak na lubhang nagkasakit at hindi siya matanggal sa gamot na ibinigay ng doktor, ibig sabihin may problema yun sa spiritual. So, pwede kang humingi ng anointing of the sick sa pare. Ikaw mismo, kung sa tingin mo kinakailangan mo ang sakramento na yan, pwede kang humingi sa pare. No? Yung asawa mo, lahat tayo pwedeng humingi. Ang alisin lang natin yung isip ng iba na yan ay para bang, anong tunglo sa Tagalog? Hindi curse, hindi, ano ba tunglo sa Tagalog, Bro Romel? Hindi ko alam, bro. Tunglo parang... kasabot ka sa tunglo, bro. Sumpa. Bisaya man ko. Kasi ang isip ng iba kasi parang kapag ito na yung magulang mo na nagkasakit, ang iniisip kasi nila, parang sinusumpa mo na mamatay na. Yun nga bro. Yung ang isip nila na pag anointing, malapit na, kumbaga, malapit nang kukunin kasi ina-anoint na, ganon, para sa ganyan lang daw. So sa tanong mo kung anong tamang paggamit nito, no? By the term itself, anointing of the sick. So para lang yan sa nangangailangan. Kasi sabi nga ni Panginoong Jesucristo, wala namang sakit na lalapit sa doktor eh. Di ba? Sabi ni Panginoong Jesucristo yan. So ibig sabihin, kung may sakit ka, need natin ang doktor. At ang doktor na yan, hindi lang physical, pwede rin sa spiritual. At ang nag-handle ng spiritual na mga bagay, ang ating simbahan, yung ating mga kaparian. Kapatid. So ano po yun, sir? Brad, pupunta po ba yung pare sa bahay or pwede rin ang yung may sakit pupunta sa simbahan? Depende na sa pare. Depende sa pare. Depende sa pare. Ikaw, humingi ka talaga sa pare. So ang pare na magsasabi kung siya ang pupunta sa inyo o ikaw ang pupunta sa simbahan, depende yan sa availability ng pare, kapatid. Okay. Sige. At least klaro na po na, yun kasi ang parang notion po kasi na pag mag-anoint, parang malapit na mamatay or yung parang tinutuglo. So pwede pala kahit ano, basta the moment na magkasakit ka, pwede pala. Sige. Salamat po. At hindi lang yan, Bro Roger. Alam mo po ba, may mga experience yan, yung mga kaparian natin sa anointing of the sick. Mayroong gumagaling. So, wag akala ng iba para sa mga nagpapagaling din yan. Yes, oo. May isang pari akong nag-homily siya. Nag-anoint siya of the sick. And then,
how many week bumalik siya at binigyan pa siya daw ng tawa siya dahil binigyan siya ng mga kasi walang pera-pera sa probinsya, binigyan siya ng mga manok ng kasi sobrang tuwa nila, sabi ni Father. Bakit? Nung daw pinuntahan siya, inanon siya yung may sakit, biglang gumaling, tumayo. No, kahit si Brad Tata dyan, napatunayan niya yung anointing of the sick. Nagpapagaling yun. Lahat ng mga nakikinig ngayon, baka kala nyo para sa mga mamamatay yun. Hindi. Yung anointing of the sick at the same time, nagpapatawad pa ng kasalanan yun dahil magkakaroon ng yan. Biblical yan eh. A Douay Rheims version, meron ka Bro Romel? Bro? Santiago 5, 14, 15. Okay, Santiago 5, Douay 14. Rheims, St. James. 14, 15. Sige po, Douay Rheims natin. Biblical yan Ano sa kaya mga yan? kapatid. Okay, Douay Rheims. Eto. Ito po ating makababasa dito sa ating Biblia. Is any man sick among you? Let him bring in the priest of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Pause po doon, balik sa 14. Tingnan natin. Tingnan mo, is any man sick among you? Hindi naman yan sinasabing is any man dying among you. Wala naman sinabing dying among you yan, no? So, pakita uli natin, Bro Romel. Wala naman sa sinasabing, pakita natin ulit. Is any man sick among you? Let him bring in the priest. So, ibig sabihin, pwedeng pumunta yung tayo sa simbahan, pa-anoint ka, or pwedeng pumunta ka, dali nyo yung pari sa bahay, no? Pati pagpapatawad ng kasalanan yan, tuloy natin, kapatid. And the prayer of the faith shall save the sick man. Yan. The Lord sa save the sick man, ibig sabihin may chance mag-save, ma-heal na. Wag isipin na ay kasi mamamatay na to. Can save the sick man. Tuloy po. And the Lord shall raise him up, and if he be in sins, they shall be forgiven him. So, yun ang advantage po nun. So, may pagpapatawad din ng kasalanan. Yun po yung advantage niya, kapatid, no? Yun po, dagdag natin, Bro Roger. Okay. Marami pong salamat, Bro Angel, Bro John Ray, sa lahat po ng punto por punto. Marami po akong natutunan talaga sa inyo, Sir Abrad. Talagang every night, sinusubukan ko talagang makapag-join sa inyo para may ma-learn ba. Tapos, kasimula na nung nag-join ko sa inyo, na-appreciate ko talaga na ang sarap pala maging Katoliko. Ang daming mga pwedeng mga gawin para ma-save yung soul mo, yung parang mga dapat gawin. Marami talaga, ang sarap maging Katoliko po talaga. Salamat po sa inyo. Alright, yan. Maraming salamat, Brother Roger Jr. At maraming salamat din sa pagsasagot sa katanungan ng ating mga kapatid dito. At wala nang naka-raise hand. Wala na magtatanong. No? Paano ba to? Wala tayong question dyan. Okay. Ito, merong tanong dito si Armando Maliksi. Magandang gabi sa lahat ng CFD at sa PPP. May mga suporta bang mga verses ang Seven Sacrament? Please, para mabasa ko, thanks, God bless us all. Yan. Meron po bang mga supporting verses ang ating Seven Sacraments sa Brother Angel? Yes, bumili po kayo ng ito hawak ko yung My First Catechism. Kompleto po 'yon, kapatid, no? Doon pa lang okay, tingnan natin, no. Pag yung My First Catechism, kahit saan pong baka St. Paul o even binili ko lang to, National Bookstore lang no. So, una tingnan natin yung sa baptism muna tayo sa Seven Sacraments, no. So, tingnan natin saan ba mababasa to. Dito, makukumpleto po ito, no? Summary lang ng no? So, pag sinabi mo dito muna tayo sa, wait lang po, no? So, baptism 69. Although, yung alam na naman natin yun sa baptism, yung baptism, inano natin kung
Kung maalala nyo, sinabi ni Jesus, no, you must be baptized. So John chapter 3 verse 5, no? So isa yon sa baptism, na mismo si Jesus, no, biblical yon. And then pagdating dito sa confirmation naman tayo, at sabi rito sa confirmation, ang sabi rito, John chapter 20, verse 21 to 22, as the Father sent me, so I am sending you, receive the Holy Spirit. John 20, 21 to 22. So confirmation po yun, no? So pagdating sa baka Eucharist naman, no? Nasa Mark 14, 22 to 24. This is my blood, the blood of the covenant which is to be poured out of many. So Mark 14, 22, 24, marami yan. So saan naman tayo? Dito sa isa natin. Okay, dito naman tayo sa Sacrament of Penance, no? Ano sabi rito din? John 20, 22, 23, sabi rito, as the Father sent me, so I am sending you. Receive the Holy Spirit. For those whose sins you forgiven, they are forgiven. Or you forgive, they are forgiven. For those whose sins are retained, they are retained. John 20, 22, 23. Yun yung sacraments of reconciliations or confession. No po? So mailista niyo po, no? Maganda rin na natin to. Para sa mga ibang tao, ano ba yan? Biblical ba yan? Tapos yung pang-apat is ordination, no? Yung holy orders. Ito po, do this in memory of me. Luke chapter 22 verse 20. Ulitin ko po, Luke chapter 22 and 20. Mark 10, 21, 22, sabi niya, go, sell everything you own and give the money to the poor and you will have treasure in heaven. Then come follow me. Yan yung kanina, yung sa binatang mayaman. Mark 10, 21, 22. Kumbaga, come follow me. So in other words, ino-ordain na niya para maging disipulo at maging apostol niya. Biblical lang naman yun, no? Ordination. Okay, and then, saan tayo sa marriage? Ayan, Matthew chapter 19 verse 5. A man must leave father and mother and cling to his wife, and the two became one body. Matthew chapter 19 verse 5. Yan, no? So, kompleto po tayo rito. Ano pa ba? Okay, dito naman tayo sa anointing of the sick. Yan, no? Kanina, inan natin yung James chapter 5 verse 14 to 15. At saka Mark 16:18. They will lay their hands on the sick who will recover. Mark chapter 16 verse 18 at James chapter 5 verse 14 to 19. Yun po, no? Yung pito na yun, no? So, ayun. So, yun po, nakompleto na natin. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat, Brother Angel, sa pagsagot sa katanungan. At mukhang wala pa yatang iba pang magtatanong. Baka merong mga katanungan dyan sa inyo, Brother John Ray. Okay, Brother Romel? Ayun, Brother Jando, sige po. May tanong dito, sabi dito ni Nemrak Tabs, Brother John Ray, ako ang bro-in-law. Karon, nag-istorya na sa damgo daw, sige daw niya makita ang Black Nazarene. O si Saint Benedict kay nag-start na siya og panambal, gisugo daw siya. Brother John Ray? Yes, bro. Bro Romel, pasahin mga muna yung Ecclesiastes Ecclesiastes 5:6, bro Romel. 5:6 ba yan? 5:4. 5:6 muna, bro Romel. 5:6. Sige po. Ito po, mababasa natin. Where there are many dreams, there are many vanities, and words without number, but do fear God. Ano bro, sa magandang balita Biblia? Okay, sa magandang balita. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan... Sa 3 nga, bro Romel. Ano po yan? 5:3? Sa 3 yata yun. Nakalimutan ko yung ano. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong iniisip, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Yes, maraming salamat, bro Romel. No? So isa yan sa
revelation ng Bible na yung panaginip pala ay bunga ng maraming alalahanin. No? At kung babasahin nga natin doon sa Ecclesiastes, o sa Ecclesiastico, no, sa Sirach, wag agad paniwalaan ng mga panalangin. Mga panaginip pala, panalangin tuloy. Wag agad paniwalaan ng mga panaginip, maliban na lang kung ito ay galing sa Diyos. Yun ang sabi. At kahit sa kina Brother Wendell, no, sabi nila sa exorcism ministry, hindi agad paniwalaan ng panaginip. Kasi nga, ultimo si Brother Wendell, hindi agad naniwala nung nagpakita sa kanya si Mother Mary sa kanya panaginip din. No, kasi nga, tricky kasi ang demonyo, pwede siyang gumamit no, ng imahe ng ating Panginoon para makapandin lang. Basahin nga natin, Bro Romel, yung 2 Korinto at 11:13 ba yun o 14, Bro Romel? 14, ito po, basahin natin. Hindi ito dapat pagtakhan, sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. At napatunayan po yan sa history, no? Si Padre Pio, sa kaniyang time, nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesucristo talaga maraming beses. Pero nung sinabi ni Padre Pio, Saint Padre Pio, na maniniwala kung ikaw si Kristo kung ipapakita mo ang mga butas sa iyong kamay. Nung sinabi niya yung pumutok, yung nagkikitang Kristo at naging demonyo. So ganyan po ka-tricky, kapatid, ang demonyo. No? At sabi nila, Brother Wendell, kapag may mga ganyan, kinakailangan i-diagnose yan. No, kung mayroon panahon na pwedeng napasukan kayo no ng demonyo, no, at yun ang naging way para makapasok siya sa mga panaginip natin at magpaniwala kayo na tinawag kayo ng Diyos pero hindi pala. So much better siguro niyan punta muna tayo sa isang exorcist, no, kung meron kayong kakilalang exorcist, at magpa-diagnose kayo para malaman natin na yung panaginip natin ay talagang galing sa Diyos. Kasi sabi sa Ecclesiastico, meron kang Ecclesiastico dyan, Bro Romel? Wala akong sirak, bro. Wala nga, no? Wala kasing sirak. Mahirap kasi yung Bible sa yung sirak na Bible sa sa computer, mahirap. Pero sa Ecclesiastic, kapatid, sabi doon na agad maniwala sa panaginip, malibang ito'y galing sa Diyos. So malalaman lang natin yan kung galing yan sa Diyos kung patunayan ng ating mga exorcist. Kasi ang mga exorcist natin, meron silang kapangyarihan na maalaman. Ecclesiastico, bro, basahin natin. Basahin mo Angel sa Ecclesiastico 34, 6-7. Okay, 34:6-7. Ito po yung sinasabi, no? Okay, sabi rito, 6-7. Sabi rito, hindi dapat pahalagahan ni numan ang panaginip. Liban na lamang kung iyon ay talagang pangitain mula sa kataas-taasan. Marami na ang nalinlang ng mga pangarap at ang mga umasa dito ay napahamak ang salita ng Diyos. Amen. Maraming salamat po rin sa pagkalinaw, no? Huwag paniwala ng panaginip. Maliban na lang ito'y galing sa Diyos. Malalaman na natin yan kung galing yan sa Diyos kapag nadiagnose tayo ng pari. No, kasi ang pari, alam nila yan. Kung ang isa kasi sa mga yung doorway, yung mga kaniluluan natin, sumamba sa albularyo, yung pumunta sa albularyo, nagpatawas, yung mga mahiin, no, yung mga ganun, yan yung mga ways na pwede makapasok sa atin ang mga demonyo. Yan siguro po dyan, Bro, at maraming salamat. Bro Jando, Bro Romel, may ko dito na tungkol sa kanina anointing of the sick, makaka-inspire to sa lahat, no? Sa lahat ng may mga karamdaman po, no? May makamag-anak kayo. Ipa-anoint nyo, no? Sabi rito may tayo si Sister Olive Salido, no? Ang sabi niya rito, good evening po yung brother-in-law ko, sabi niya, nag-50-50 na, sabi niya, ang buhay niya na nasa ICU. Tapos po pina-anoint namin, no, sa anointing of the sick nga sa pari. Napakalaking tulong sa may sakit. Ngayon po ay total healed na yung brother-in-law niya. So sa lahat ng nakikinig ngayon, kung may kasakitan na mga kamag-anak kayo, kahit kayo,
no, patawag niyo po yung pari. Napaka ano nito, hindi lang ang kagandahan nito, hindi lang yung may chance kayong gumaling, no? Only God's will, kundi pati yung ano kompleto, yung makaka-receive din kayo ng ano ng Sacrament of Reconciliation. So, ano pa hinihintay natin? So, patawag na po kayo kung may sakit yung mga magulang, mga anak. Paano niyo po kay Father? Hindi lang po paalala sa lahat, hindi po yung naghihingalo sa lahat ng sino mga may sakit sa bahay. Paano niyo po? No, at paalala, no, dapat pari lang hindi pwede lay minister. Tapos ang anointing of the sick, pwede pong gawin 'yan kahit ilang beses, no? Sa lahat ng may kasakitan. Ito nasa ICU na, pina-anoint of the sick, so na totally healed, no? Gumaling siya sa karamdaman niya. So, paalala po sa lahat, nandiyan yung simbahan at kaparian natin. Nandiyan lahat ang tulong, no, na kinakailangan natin. Ang simbahan ay handang tumulong sa lahat ng mga tao. Binigay ng Diyos yan sa atin, grasya po sa atin yan, kapatid. Bro Romel? Yan, thank you so much, Brother Angel, sa pagsasagot. Brother Dando, yun na po yung, eto na, may nakarisa na dito. Yan. So, bigyan natin ng pagkakataon din ang nasa Zoom ngayon. So, tamang-tama ito sa ating oras. Unahin natin dito si Jerlu ano to? Jerlu Salon. Hello, Sir, Yes. Bro Romel, maayong gabi, magandang gabi. Yes, magandang gabi po. May tanong lang po ako, Sir Romel, kung kasi member po ako ng yung life insurance na IMG, International Marketing Group pa yun. Tapos, okay lang ba yun, Sir, kung yung may-ari ng IMG, pag nalaman ko na membro ng Freemasonry, okay lang ba yun? Hindi ba ako nagkakasala ng ganun? Kasi alam natin na kalaban sa simbahan yung Freemasonry. Sige, maganda Para na siyang para siyang life insurance sa kagaya ng mga Sun Life, ganun. Okay. Sige po. Magandang na itanong mo po yan. So, sige. Bigyan natin ng pagkakataon na sagutin yan ni Brother Wendell. Brother Wen? Okay. Nawala ako sa... Okay, sandali. Nawala ako sa YouTube na. Mahina talaga ang signal. No? Kaugnay sa Freemasonry ang nagdala sa naturang kumpanya. Hindi ko pa po confirm kung member ng Freemasonry, search pa ako. Pero pag member po siya ng may-ari ng company, hindi po ba maganda sa atin na magpa-member sa kanila? Well, i-search mo muna kung talagang kaani ba sa Freemasonry, no? Dahil sa 1983 na deklarasyon ni Pope John Paul sa canon law yan, no? Pope John Paul II, Saint John Paul II, 1983 Canon Law 1374. Sinabi na membership in Masonry is forbidden to all Catholics, and that membership is a serious sin which automatically denies Holy Communion to any Catholic who joins them. So, automatic excommunicated, no, ang membro ng Freemasonry. So, ano po ba estado ng automatic excommunicated? Di pwede sila lapitan sa mga Katoliko. Kung Katoliko ka, di ka pwedeng makipag-usap nila. Di sila pwedeng mangumpisal, maliban lang pag ma-renounce nila. So, meron akong ni-request ako na magpunta sa isang doktora na may sakit
para umano mag-pray over. So, pagpunta ko doon, tinanong ko agad na wala ba kayong kaanib na Masonry? So sabi ng doktora, wala. Pero yung bana pala niya ay high rank, 32nd degree Freemasonry. Inamin niya 32nd degree Freemasonry siya. So sabi ko, alam mo, sa batas ng Simbahang Katoliko, Kano numero 1374, automatic excommunicated ka. Di ako pwedeng makipag-usap sa iyo. So, di ko pwedeng mag-prayer sa asawa mo dahil automatic excommunicated. Maliban lang kung mag-renounce ka. So, sabi niya, mag-renounce daw umano siya. So, nakumbinsi ko sila na mag-renounce. So, actually, dalawa na sa high rank na Mason ang nakumbinsi ko na mag-renounce. So, nakahanda na kami at sa gabay din ni Father Winston Cabading Order of Preachers, sabi siya na dapat merong prayer na gamitin para hindi basta-basta retaliate ang buong pamilya. No? So, ibig sabihin, kung konfirmado na Freemasonry yan, ang nagdala sa naturang insurance, ang estado, ulitin ko, estado, sa automatic excommunicated, Canon 1374, di pwedeng lapitan natin, di pwedeng makipag-usap tayo. Opo. Sige po, i-confirm ko lang po at kung talagang i-member siya ng Freemasonry, i-withdraw ko na lang yung membership ko. Sige po. Yun lang po yung tanong ko po, Sir Wendell, Sir Romel. Maraming salamat sa katanungan, Jerry Lou Salon, at ang lahat ay na-open din. Maraming salamat, Brother Wendell, sa pagsagot. At ito po, sa last question. Yes po. Yes, good evening and God bless you too, Jerry Lou Salon. At dito lang po tayo ngayon sa last na magtatanong dahil 9:57 na po tayo. Dito kay Tonton Balugo. Bro Romel, ano ko nga kay Bro Wendell kasi pinag-uusapan yung ang amo mo Freemasonry. Bro Wendell, paano yung mga katulad ng mga ano natin, no? Yung mga amo ng mga nasa ibang bansa. Katulad din namin dito, yung mga amo namin sa mga hotel, hindi naman sila Katoliko, no? So sigurado yun, mga hindi makatoliko, mga pagano na yun, sumasamba rin sa mga ano. So paano yung mga amo namin ganun? Tapos yung mga amo ng mga nasa ibang bansa, di ba, mga Muslim, mga halos sa China, sa Hong Kong, mga amo nila, mga walang Diyos din. So ang dami niyan, million na amo nila, mga ano, pero gustong maka-Diyos din. So paano yun? Kasi Freemasonry, ganun din, no? So paano yung mga katulad din namin, ang mga amo namin, ganun. So, epektado ba yung ano namin, pagka-Christian? Paano ba yung Bro Wendell? Una, walang problema naman kung sila ay miyembro ng ibang sikta o kahit miyembro ng paganismo. Bakit? Dahil sa Lumen Gentium number 16, the light of the Gentiles. No, malinaw yan. Through no fault of their own, do not know the true Church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. So, meron tayong tinatawag na invisible members of the Catholic Church. Mapagano man siya, mamuslim man siya, maibang sikta man siya. Ang problema, kung yung mga idiniklara na excommunicated. Halimbawa, tinalakay natin ang komunista, excommunicated diyan ng simbahan. Tinalakay natin ang Freemasonry. Ang Freemasonry, Canon 1374,
automatic excommunicated yan ng simbahan Katoliko. So, ano ang status ng excommunicated? O kaya ay dalawa yan, interdict, interdict o kaya excommunicated, di pwedeng lapitan. Pero sa mga Muslim, sa ibang mga sikta, kahit mas pagano, meron tayong doktrina na invisible members of the Catholic Church. Hindi naman lahat ng mga ibang sikta kahit pagano ay excommunicated. Maliban lang sa grupo ng Freemasonry. Dahil ayon kay Father Chad Ripperger, ang Freemasonry, di lang siya satanic, kundi Luciferian talaga. Uy, grabe Okay, so bali, katulad ni Bro Jun rin din, no, yung mga amo niya. So, ibig sabihin noon, they're not excommunicated kasi hindi naman nila, wala sila hindi sila nakarinig. Parang gano'n, Bro Wendell, no? Wala naman sila narinig. Bro Angel, Yes, bro. yung amo ko dito, every December 1, yung ulo ng baboy, yung Naku, doon sa harap yun ng na. gate. Oh, tapos ano na doon, ganun. Nagludluhod, tapos dadaan lang ako. Gusto ko sana mag-preach, pero baka tanggalin ako sa trabaho eh. Dito rin sa hotel namin, sa harap pa lang may mga dragon na. So alam ko na no. So yung harap ng pinto may mga dragon sila rito kahit mga bahay. So so Bro Wendell, bali dahil sila walang alam, parang ganun sabi mo. So hindi kagaya ng Yes, Freemasonry. pwede silang nasa tinatawag na invisible members of the Catholic Church through no fault of their own. Dahil wala silang Ngunit, narinig. sa mga excommunicated, dapat alam ng lahat ng mga Katoliko na ang excommunicated di pwedeng lapitan. So lahat ng nakikinig ngayon, lahat na pala ng Freemasonry na amo, kung may amo sila, kailangan mag-resign na, parang ganon? Kung may amo silang Freemasonry member ang amo? Bro Wendell? Well, yun ang aral ng simbahan Katoliko na automatic excommunicated, pero may mga sagutan kami na sa Facebook na miyembro ng Freemasonry. Sabi niya, kung automatic kami excommunicated, bakit umano yung simbahan ay nagsusolicit ng donation sa mga mason? Sabi ko, kung may solicitation, sinabi ba ng simbahan, tinanong ba, lalo na sa offering, mason ka ba o hindi? Ngayon na alam mo na hindi ka automatic excommunicated ka na sa simbahan, so nasa inyo yan. Kung magbigay ba kayo ng solicitation o offering, automatic kayo excommunicated. Sige, salamat Bro Wendell. Bro Romel? Yan. Salamat po, Brother Wendell, Brother Angel, sa clarification na yan. At dito na tayo ngayon mga kapatid sa kay Brother Tonton. Brother Tonton, good evening po kapatid. Hi, good evening Bro Tata, Bro Angel, and Bro Romel. So, may katanungan lang po ako tungkol sa pananampalatayang Katoliko. So, saan po ba mababasa sa Biblia yung Nicene Creed? Kasi yung Apostles' Creed, alam ko na yung natubasa ko sa Biblia. Kapareho lang ba sila sa Apostles' Creed at Nicene Creed? Ayun, magandang katanungan. Brother Angel, no? Saan ba yun matatagpuan sa Biblia yung Nicene Creed daw? Kapareho lang ba yun ng Apostles' Creed na meron ding basihan sa Bible? Yes, okay, no? So, ganito po yan, no? Ang mga nakalagay sa Apostle Creed at Nicene Creed po ay lahat po yan biblical. Actually, mas nauna yung ano ba yung pagkakaiba nito? Ito, no? Nasa CCC 325 actually lang yung difference niya. Pero biblical ba yan? Yes, lahat po ng mga yan, basahin mo yung I believe in one God, the Father Almighty, no? Yung Apostle Creed natin. So, lahat po yan nasa biblical, no? Kailangan panampalatayaan natin, kapatid. Tapos, yes, dito, ang Apostle Creed, okay. Meron na po akong Nicene. Yes, meron ka. Mas mahaba siya.
yung Apostles' Creed, Bro Angel, meron na. Binigyan ako, nakita ko yung post sa Facebook ng kaibigan kong sa Kristan doon sa Diocese of Dipolog. So, sinulat ko lahat yung mga anong natalata sa Biblia. Ang kinakaiba ko lang is yung Nicene Creed na lang yung sinusulat ko sa Biblia o sa notebook ko kung saan mababasa lahat sa Biblia yung Nicene Creed. So yung Apostles' Creed, wala na akong problema doon. Actually mas okay, yung Nicene Creed medyo mahaba-haba lang siya, no? Pero halos pareho yun, pero mas specific siya. So, okay, ang pagkakaiba din yung Apostle Creed kasi, no, he descended into hell, pero yung Nicene Creed wala siya. So, Apostle Creed kasi mas nauna naman siya kaysa Nicene Creed. Makita natin pagkakaiba, no? Ang Apostle Creed naman ay gumagamit din tayo ng I believe, no? So, sa Nicene Creed actually, ang ano diyan, we believe in one God, no? So, ngayon, kung lahat yung biblical, halos pag inano mo naman yun, kapatid, mas mahaba-haba lang yung Nicene Creed. Pero kung yung nakita nyo doon sa biblical text sa Apostle Creed, yun na rin yun, kapatid. In-specify lang yung Nicene Creed. Bakit pinahaba yung Nicene Creed? Dahil doon sa tinatawag natin Arian controversy. Mas mahaba siya, mas specific siya. Bakit? Noong panahon kasi during that time, yung mga Arianism, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Yun ang isa sa dahilan kaya pinahaba ng Nicene Creed, no? Doon naka-specific kung sino si Jesus. Kaya nga, pero At yung hindi lang yan, Bro Angel. Yes. Hindi lang yan. Ang isa din sa, by the way kapatid, ang Nicene Creed, 325 lang yan nagawa. 325 lang yan, no? So, kahit wala pa sa Bible yan, ginawa yan ng simbahan, hindi na dapat questionin niya kung biblical ba o hindi. Isa kang Katoliko, huwag ka nang maghanap na biblical yan. Kasi turo yan ng simbahan. Biblical man yan o hindi, turo yan ng simbahan, kapatid. Tandaan natin, we have 3 pillars. No? Bible, magisterium, and tradition. So kahit hindi biblical, magisterial yan eh. Does not Turo make ng sense ministeryo. na dapat nandyan din sa Bible yan. Walang ganon. Bakit ba nagawa yung Nicene Creed? Tama si Brother Angel. Dahil sa Arian controversy. At isa pa, ito ding orthodoxy. Kung mapupuna mo sa Nicene Creed, makikita mo sa bandang huli, I believe in the Holy Spirit proceeding from the Father and the Son. Isa yan. Kasi kaya nga nagkaroon ng aral lang sa banda about Philoque. Kasi ang mga Orthodox, hindi sila naniniwala na ang Holy Spirit came from the Father and the Son. Sa kanila, ang Holy Spirit came lang from the Father, not sa Son. Hindi galing kay Panginoong o hindi nagmula kay Panginoong Kristo ang Holy Spirit. Kaya isa yan sa idinagdag sa Nicene Creed, yung came from the Father unto the Son. So ang Holy Spirit proceeding pala, hindi came. Proceeding, no, ang tamang term. Proceeding from the Father and of the Son. So yan ang aral natin. Kinontra yan yung mga heretical teaching, kaya nagkaroon ng Nicene Creed. Yung mga paniniwala ng mga Kristiyano noong mga panahon na ang Holy Spirit ay hindi siya nagmula kay Jesus sa Ama lang. Yan, Orthodox yan puro. At yung sinabi ng Brother Angel, no, na anang itong Arian na si Kristo ay hindi Diyos, ay hindi tao. Hindi Diyos, tao lang. Oo nga, hindi Diyos, tao lang. Kaya nga sabi dyan sa pinakauna sa Nicene Creed, God from God, light from light, true God from true God. So, talagang specific very specific ang Nicene Creed na ang Ama, Anak at Espiritu Santo talaga, ano talaga sila, no? One God in 3 distinct persons talaga sila. At ang pinakaano dyan, yung sa Holy Spirit talaga, kasi controversial din yung sa Holy Spirit. Kaya meron yan sa Nicene Creed, proceeding from the Father and the Son. Yan ang aral ng simbahan. Kasi sa Orthodox kasi, ang Holy Spirit proceeding from the Father lang, hindi sa Son. So wag alisin mo yung ano, kapatid mo, kasi Katoliko ka, yung saan sa Bible. What if kung wala sa Bible, hindi ka maniniwala? Wag ganun. No, magisterial yan. Turo yan ng simbahan. At again, we have 3 pillars. Bible, magisterium, and
tradisyon, kapatid. Yan ang aral natin. Tsaka bro, ano po 'yan, no? Yung na kuha yung mga Bible verse sa Apostle Creed, yun na yun. Kasi pareho lang yan, pero it's more specific lang yung Nicene Creed. So hindi mo na kailangan hanapin sa Nicene Creed kasi nakita nyo na sa Apostle Creed, no? So yun na po yun. Actually, yung Arianism na yan, inadapt ng Iglesia ni Cristo yan, na tao lang si Jesus, hindi Diyos. So, doon nagkaroon ng Nicene Creed, very specific lang siya. Pero yung Bible verse, pareho lang yung kapatid, yun lang din ang ibig sabihin nun. Masyado lang siyang in-specify para dun sa mga unbelievers, kapatid. So, same lang sila, but Same lang yan. same lang sila, but pero pareha lang. So, synonymous. Yes, talaga. specific lang, mas detailed siya, kumbaga. Mas detailed yung Nicene Creed. Kaya basahin mo, check mo sa internet. Pareho lang yung pagkasabi, may dagdag lang ng konti just to specify. Kaya nga, pag sinil mo yung Nicene Creed, talagang true God from true God, may mga ganun siya. So, but the meaning is all the same, no? Ni-specify lang, kapatid. Yung Bible verse okay na yon, yung sa Apostle Creed mo, kapatid. Okay. Ano po ulit yung Catechism of the Catholic Church about sa Nicene Creed? 325, check mo. CCC 325. Yes, 325 po, 325. Okay. Nasa internet, nasa ano ko lang kasi, may app kasi akong Catechism of the Catholic Church. Wala po akong personal na book. Sa cellphone ko lang ang meron. Yun, Bro Angel. Alright. Meron ka pang dagdag na tanong, bro? Tungkol po kay Bro Tata, was all about the kung ligtas ka na ba sa ni Jeremiah Kapitulo 17. Saang verse ba 'yon? Brother Nakalagay. Ta, ikaw yung tinatanong, Brother Ta. Kasi nung nakaraang Sabado, kinopya ko Nawala siya, bro. Nawala siya. Siguro yung internet niya siguro. Nawala si Brother Tata. Okay. About sa Jeremiah. Baka Jeremiah 17 yung hinahanap mo, kapatid. Yan ba yun? Jeremiah 17:11? Tingnan ko sa Biblia. Basahin mo nga, Brother Romel. Baka yan yung hinahanap niya, Brother Romel. Sige po, basahin natin dito sa Biblia ang sinasabi sa Jeremiah 17:11. 7:11. 7:11 pala. Okay, 7:11. 17. Ginawa ninyo. 17. Ano ba yan? 17 daw, bro. 17. 17? 17:11. 17:11. Sige. Ang taong nagkakamala. Hindi, 7, Brother Romel. Chapter 7, verses 10-11. Ano ba talaga ang babasahin ko? Chapter 7, verses 10-11. Sige. Ginawa ninyo ang aking kinamumuhian at pagkatapos, haharap kayo sa akin, sa aking templo at sasabihin ninyo, ligtas kami rito. Bakit? Yan ba hinahanap mo? Yan ang hinahanap mo, bro? Hindi po, 17:11 yun. Sige, basahin natin yung 17:11. Ang taong nagkakamal ng salapi sa pandaraya ay parang ibong pumupisa sa hindi niya itlog. Mawawala ang mga kayamanang iyon sa panahon ng kanyang kalakasan. At sa bandang huli, siya'y mapapatunayang isang hangal. Wala mong kaligtasan yan. Baka doon nga sa 7:10. Ang ibig mong sabihin. Okay. Ano po yun? Okay na po ba yun, kapatid, Brother Tonton? Okay na po yun. Alright, so yan po, no? Alas 10:14 na po tayo ngayon. Brother Romel. Yes, brother. May lang ako, sisingit lang ako kasi kanina pa tong nasa linya ng natin, WhatsApp. Sige po. Gusto magtanong si Ate Maria. Ate Maria, good evening. Hello, birthday to good evening po. May tatanong lang. Pakihinaan mo yung mo yung monitor mo sobrang lakas.
Okay. Kailangan mo muna at sobrang lakas po ng iyong monitor. Okay na? Sige na, Bro, sige na, Tigo. okay na? Sige, Tigo, May tatanong lang ko kay Bro Wendell. Go ahead, Tigo, go ahead. Ang tanong ko po kasi nagpa-exercise ako sa bahay. Ngayon, sa buong bahay namin. Ngayon, may lumalabas siya na mga, hindi ko alam kasi mga maitim daw na mga langgam yata o mga insects. After sa exercise ng bahay. Deliverance. Okay, Yun na ba yung mga po? Ate, pasagutin Brother Wendell. Brother Wendell? Sino ba ang nagsagawa ng deliverance prayer? Si Father po. Exorcist po siya. Okay. So, pagkatapos ng deliverance, may mga lumabas na mga insekto? Opo, after a week pa, mga ilang days po. Posible, may malaking posibilidad na yon ang resulta sa deliverance dahil may mga kaso din ayon kay Monsignor Bishop Masida na yung paghukay lang sa barya na inilibing sa haligi, lumabas na umano yung iba't ibang may mga insektong lumabas. So, posible na resulta yung deliverance. Okay. Sige, kinukonfirm lang po kasi yung kapatid ko tumawag sa akin, sabi ko, pinaano pa ba sa brother-in-law ko tuwing sa Saturday kasi inutusan siya ni Father na mag-deliverance tuwing Saturday. Sabi niya, oo, inano naman tuwing Saturday. Ngayon, sabi niya, nagtataka kami kasi ang daming lumalabas na mga insects, mga itim. Sabi ko, baka yun na yun ang mga sabi ko, itanong ko kay Bro Wendell kung yun na ba yung resulta sa pag-deliverance sa bahay. Malaking posibilidad talaga. Wala ka pa ba, ate? Yun lang po. Maraming salamat po. Okay, back to you, Brother Romel. Alright, yan po at alas 10:18 na po tayo, Brother Jando, no? At medyo medyo lampas na po tayo sa ating oras, no? At dito na tayo ngayon sa ating pasasalamat sa pagkakataong ito. At uunahin po natin si Brother Jun Ray sa kanyang pasasalamat. Brother Jun Ray. Yes, Brother Romel. Salamat, Brother Romel. At yun na po, mga kapatid. Natapos na naman yung ating pong unang araw sa linggong ito sa ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos at sa katuruan ng simbahan. No? So papulit pasasalamat po ulit sa ating pong Panginoong Diyos na nabigay po sa atin ang oportunidad na tayo po ay makapagtipon dito sa punto por punto para po mapag-usapan po ang kanya pong banal na salita. At siyempre maraming salamat sa mga nagtanong. As usual, kung wala po kayo, wala rin po ang punto por punto. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga kaabag. Maraming salamat din. And God bless po sa ating lahat. Back to you, Brother Romel. Alright, maraming salamat, Brother Jun Ray. At dito na po tayo ngayon sa pasasalamat ni Brother Angel. Yes, muli maraming salamat sa Diyos. Nakaraos na naman po tayo. Salamat Lord, no? Sa magandang gawain natin ng Bible study dito sa punto por punto. Muli sana ma-share niyo po ito, no? This is a spiritual works of mercy, no? Sabi ni Jesus, mag-ipon ng kayamanan sa langit. So, yung kayamanan sa langit, kasama yung paglilingkod, pag-share nito, pakikinig na salita ng Diyos, kayamanan po ito sa langit, no? So pagka humarap ka na sa Kanya,
Ikaw ba'y nag-ipon ng kayamanan sa langit? Yan po yun, no? Spiritual works of mercy. Kaya tuloy-tuloy po lang tayo hanggang, sabi nga, hanggang till kingdom come, dire-diretso na to, no? Hanggang sa dumating na si Jesus para tayo ay at least magkaroon ng chance makapasok sa kaharian niya, no? At muli, pabaon, no, ng ebanghelyo natin bago tayo matulog, bago magtrabaho, no? Napakaganda na sinabi ng Diyos. Huwag mo lang ibigin, no, ibigin yung mga mabuti sa iyo, kundi ibigin mo rin, no, pati kaaway mo. So kasi ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, no, mga kapatid. Paalala lang po 'yan. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Romel. Maraming salamat sa pag-post and good night, everyone. Alright, maraming salamat kay Brother Angel at sa pasasalamat din po ni Brother Wendell Talibong na nagbigay sa atin ng kanya pong pagtatalakay sa SDA. Brother Wendell? Okay, maraming salamat sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay hanggang sa muli. Alright, yan. At saka ako na rin po no, nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid natin nakatutok at nakasubaybay no, sa ating programa. At of course, no, salamat din sa gabay at patnubay ng ating may kapal sa programang ito na kung saan ay marami ang mga Katoliko at hindi Katoliko na naliliwanagan sa kanila pong kalituhan sa pananampalataya. So sana po mga kapatid patuloy kayo na sumubaybay at tumangkilik sa programa at huwag kakalimutan na i-subscribe ang mga YouTube channel at Facebook page. Follow po sa lahat-lahat po. At pasasalamat din po at closing prayer ni ayun, si Brother Jando nga po pala, no? Pasasalamat Brother Jando bago kay Ate Edna. Okay, thank you sa lahat ng mga sumubaybay sa ating programa. Ang sabi ni Brother Romel, pag-subscribe din po yung mga YouTube channel po namin, Brother Wendell Talibong, Katotohanan Natin Pag-usapan, Pasisulat ng Katotohanan, Kaabag sa Simbahan, Factbusters PH, JDTV Straight to the Point, and then yung kay Brother Angel, God's Healing Mission, no? Mr. 721 Catholic, kay Brother Aljan. At sa lahat ng mga nanonood dyan, thank you sa inyo, pati Brother Romel, thank you sa iyong pag-back up, Brother Romel, dahil basta gabi pagod na ako kasi gabi, kasi the whole day ako nag-i-edit, no? Nag-i-edit ako the whole day. Magising ng umaga, alas 6 ng umaga, nag-i-edit na ako niyan para sa mga uploads. Kasi the whole day mayroong mga premiere yung ating YouTube channel. Then pagkagabi sigurado pagod na katawan ko niyan. Kaya medyo lupay-pay na. Okay, at nabubuhayan lang ako ng loob kapag may sulpot na pumasok. Kaya ako nakikinig ito, wala namang sulpot pumasok kaya okay lang, kaya naman ni Brother Romel yan. Thank you, Brother Romel, sa iyong pag-back up sa akin, ano. And then, sa mga Katoliko na nag-aaral dyan at gustong matuto, magipagtalakayan, manood lang po kayo ng programang ito. Lista nyo lang po yung mga talatang ginagamit. Pag mayroong magandang sagot na nakita nyo na magandang pwede magamit, i-review nyo. I-replay nyo lang yung ating na-upload and then take note nyo kaagad. O kaya kung meron kayong video editor, i-cut nyo na lang para automatic nyo ma-save sa inyong mga cellphones. Okay, so ito nang ibigay kay Brother Romel. Back to you, Brother Romel. Alright, sino po yung magpi-play ng closing prayer, bro? Ako na lang yung magpi-play, bro. Sige po, baka may pasasalamatan din si Ate Edna bago mag-closing prayer. Ate Edna? Ate Eds. Wala na, natulog na yun. Sige bro, balik ko na lang sa iyo. Nakapagpasalamat na ang lahat, no? At muli po mga kapatid, patuloy lang kayo sa pag-aaral ng ating pananampalataya. Okay, thank you. Huwag niyo po kalimutan na i-hit din yung mga bell button ninyo, yung mga subscribe button, at saka yung like sa screen nyo sa YouTube. Pag-click po yung like para malaman po ni YouTube na nagustuhan ninyo ang aming video. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe po yung YouTube channel ko po, JDTV Straight to the Point. Maraming salamat po at closing prayer na po tayo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Wala. Ito. Saint Michael the Archangel,
Defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Paalam na po sa inyong lahat. Bye-bye.